Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa pelikulang White God. Ito ay tungkol sa batang babae na si Lily at sa alaga niyang aso. Sa umpisa ng kwento, makikitang naglalaro si Lily at ang alaga niyang aso na si Hudson sa park. Si Lily ay 13 taong gulang. Hiwalay ang mga magulang niya. Kasama niya ngayon ang kanyang ina. Ihahatid siya nito sa kanyang ama at doon muna siya titira. Ang kanyang ina kasi ay aalis papuntang Amerika. Ang kanyang ama ay dating professor pero nagtatrabaho ito ngayon bilang isang supervisor sa isang katayan ng hayop. Ngayon ang araw na makikita niya uli ang anak. May dala siyang laruan. 3 taong gulang pa lang ang bata nung huli silang magkita. Hinihintay na siya ng mga ito sa labas ng trabaho niya. Nagulat siya nang makita ang anak na may kasamang aso. Maliit ang tinitirhan niyang bahay at hindi sila magkakasya kung kasama nilang titira ang aso. Nagpaalam ang ina sa bata at banilinan na maging masunurin sa ama. Matagal silang nagtitigan bago lumapit ang bata. Ibinigay niya ang laruan. Nagpasalamat ito pero sinabing hindi na bagay sa kanya ang ganong laruan. Nang makauwi sila ay nakita ng may-ari ng bahay ang kasama nilang aso. Sinabi nitong bawal sa batas nila ang mag-alaga ng asong mixed breed at ito ay kailangang i-report. Sinabi ng ama na pansamantala lang naman mananatili ang aso doon. Nagluto ang kanyang ama ng hapunan nila. Nung kumakain na sila, sinaway siya nito dahil pinapakain niya sa alaga ang pagkain nila. Hindi ako nagugutom ang sagot niya. Maliit ang kanilang tirahan kaya kailangan nilang matulog na magkasama sa isang silid. Nagbihis siya habang nakatalikod ang ama. Pinapili siya kung alin sa 2 higaan ang gusto niya. Sinabi niyang kahit alin basta katabi niya ang alaga niya. Nagalit ang kanyang ama, ayaw nitong may katabing aso sa pagtulog. Kinaladkad nito ang aso papunta sa banyo. Doon ay walang tigil sa pag-iyak ang aso kaya hindi sila makatulog pareho. Hindi sanay ang aso nang walang kasama. Pinuntahan niya ito sa banyo at tinugtugan ng trumpet. Sa wakas ay tumigil ito sa pag-iyak. Sinamahan niya ito at natulog siya sa bathtub ng gabing iyon. Kinaumagahan nagising sila sa sunod-sunod na doorbell ng pinto. Isang empleyado ng animal control ang dumating. Nakatanggap ito ng reklamo tungkol sa ingay ng aso nung nakaraang gabi. Itinanggi niya ito at sinabing wala silang alagang aso. Ngunit lumabas si Hudson at nakita ito ng lalaki. Nagbiro pa siya na hindi aso ang nakikita nito kundi elepante. Sinabihan siya nitong magmumulta siya ng malaki dahil mixed breed ang alaga nila. Tumanggi siyang magbayad. Sinabi ng lalaki na kung ayaw niyang magbayad kailangan dalhin sa dog shelter ang aso. Nung araw na iyon ay umalis siya ng maaga kasama ang alaga niya. Nagtambay muna sila sa mataas na lugar na ito. Tanaw ang buong kabahayan. May nakita silang aso na tini-train ng kanyang amo. Sinabi niyang hinding-hindi niya gagawin sa alaga ang ganong bagay. Pagkatapos ay isinama niya ang aso sa kanyang music class. Dahil sa bawal ang aso sa klase niya, itinago niya ito sa loob ng isang cabinet. Sa lakas ng tugtog ay natakot ang aso at lumabas. Tinanong ng guro kung kaninong aso iyon. Nagtinginan sa kanya lahat ng kaklase niya. Tumayo siya at lumabas sa silid kasama ang aso. Pinigilan siya ng guro. Sinabi nitong kung aalis siya ay wag na siyang babalik kahit kailan. Pero nagmatigas siya at umalis pa din. Nagalit ang guro sa ginawa niya. Naglakad silang dalawa sa kalye. Maya-maya ay dumating ang kanyang ama na galit na galit. Tinawagan ito ng guro at sinabi ang nangyari sa school. Pinapasok sila sa loob ng sasakyan. Sa kotse ay nagtatalo silang mag-ama. Kinukumbinsi siya nito na ibigay ang aso sa pet shelter at doon ay maaalagaan ito ng maayos. Pero tumanggi siya at nanindigan na manatili sa kanya ang aso. Pinapili siya ng ama kung sa pet shelter o sa kalye iiwanan ang aso. Sinagot niya ito ng mas okay pa kung sa kalye. Nainis ang ama sa katigasan ng ulo niya kaya hiniinto ang sasakyan at kinaladkad ang aso palabas. Pinapasok siya sa sasakyan at umalis na sila. Naiwan ang aso sa kalsada. Humabol ito habang sila ay papalayo. Nakiusap siya sa ama na balikan nila ang alaga ngunit binilisan lang nito ang takbo. Naiwan ang aso na humahabol pa din sa likod. Umiyak siya habang tinatanaw ang naiwang alaga. Tumigil ito sa paghabol at tatawid sana sa kalsada. Hindi ito makatawid dahil sa dami ng sasakyang dumadaan. Sa tagal ng paghihintay, sa wakas nagawa din itong makatawid. Nang gabing iyon tinangka ni Lily na umalis para balikan ang alaga niya. Kumuha pa siya ng karne sa ref. Nagising ang kanyang ama at tinanong kung anong ginagawa niya. Sinabi niyang nagugutom lang siya pero nakita nito na hilaw na karne ang hawak niya. Nagtalo na naman sila at pilit siyang pinabalik sa pagtulog. Kinaumagahan si Hudson ay nagising sa ilalim ng isang tulay. Gutom na siya, naghanap siya ng makakain.
May nakita siyang patay na hayop sa gilid. Nilapitan at inugan niya ito. Muli siyang naglakad palayo. Natuto siyang tumawid sa kalsada na gaya ng isang tao. Sa kanyang paglalakad ay napunta siya sa isang tindahan ng karne. May nakita siyang kulay puting aso. Sinundan niya ito at napunta sila sa likod ng nasabing shop. Madaming aso ang nandoon at nanginginain ng mga tirang pagkain. Tinahulan siya ng mga ito. Narinig sila ng may-ari at pinuntahan sila sa likod. Pinaalis sila doon. Ang ibang aso ay nagtakbuhan pero siya ay hindi umalis. Pumunta siya sa isang sulok at nagtago sa ilalim ng mesa. Nakita siya ng lalaki at akmang tatagain na. Ngunit tinulungan siya ng puting aso at sabay silang tumakbo palayo. Napunta sila sa isang sapa kung saan lahat ng asong gala ay dito nagpupunta para makainom. Nakahiga silang dalawa habang nakatingin sa iba pang asong nandoon. Ilang sandali pa ay may dumating na mga sasakyan. Ito ay mga taga-animal control. Tumahol sila para mabigyang babala ang ibang aso. Nagtakbuhan ang mga ito. Ang iba ay nahuli at nilagay sa kulungan. Sila ng kaibigan niyang puting aso ay nagawang makatakbo. Hinabol sila ng mga ito. Nagsuot sila sa makikipot na daan. Malapit na siyang mahuli ng mga ito pero tinulungan na naman siya ng puting aso at nakatakas siya. Malayo ang tinakbuhan niya. Nagsuot siya sa isang iskinita at tinulungan ng isang matandang lalaki. Tinakpan siya nito ng kumot. Nang makaalis ang mga humahabol ay may ipinakain ito sa kanya at pinilit siyang lagyan ng tali sa leeg. Sa kabilang dako naman, sinamahan si Lily ng kanyang ama sa kanyang music class para manghingi ng paumanhin. Nangako siya sa guro na hindi na babalik doon ang alaga niya. Pagkatapos ng klase ay bumalik siya sa lugar kung saan nila iniwan ang kanyang alaga. Hinanap niya ito sa kalapit na lugar pero hindi niya ito nakita. Nagdikit din siya ng litrato nito sa kung saan-saan. Naabutan na siya ng ulan kakahanap sa alaga. Kinagabihan ang matandang nakakuha kay Hodgen ay pumunta sa isang tindahan para ibenta ang aso. Ayaw itong bilhin ng may-ari ng shop. Bibigyan na lang daw ito ng pagkain para sa aso niya. Ipinilit ito ng matanda kahit sa mababang halaga lang. Nagkasundo ang dalawa. Nilagyan ang aso ng kadena sa leeg at nilagay sa likod ng shop. May mga ilang aso din ang nandoon sa lugar. Maya-maya ay may pumuntang lalaki sa shop. Naghahanap ito ng mabibili na aso na ilalaban sa kompetisyon. May mga matatapang na aso ang nandoon pero si Hodgen ang natipuhan nitong bilhin. Sinabi ng may-ari na maamong aso siya at hindi pwedeng ipanlaban. Binili pa din siya ng lalaki. Binigyan siya nito ng gamot at nawalan siya ng malay. Dinala siya sa bahay ng lalaki. Naghanda ito ng pagkain. Hinaluan ng gamot na pampatapang at ipinakain sa kanya. Nakakulong lang siya maghapon. Makakalabas lang siya kapag oras ng kanilang pagsasanay. Nagsusuot ng bonet ang lalaki at pinapalo siya araw-araw. Ginugutom din siya nito. Matinding ensayo ang pinagagawa nito sa kanya. Nabuhay siya sa kalupitan. Tinurukan siya nito ng gamot at siya ay nakatulog. Hinasa nito ang ngipin niya para tumulis. Araw-araw pahirap ng pahirap ang ginagawa nilang pagsasanay. Dahil dito ay hindi na siya ang dating maamong aso na alaga ni Lily. Naging matapang siya at handang-handa na para isabak sa anumang laban. Sa kabilang dako, si Lily ay patuloy sa paghahanap sa kanyang nawawalang alaga. Nagpunta siya sa dog shelter, nagbabaka sakaling nandoon ang alaga niya. Ipinakita ang litrato ng alaga sa babaeng nandoon. Dahil sa mahigit isang linggo nang nawawala ang alaga niya, sinabi ng babae na baka nasagasaan na ito o kaya naman ay pinatay na ng ibang asong gala. Nainis siya sa sinabi ng babae at tumakbo palabas. Sa labas ay nakita niya ang bike niya na tinangay ng isang lalaki. Sa gabing ito naman, si Hodgen ay dinala ng kanyang amo sa isang lugar para elaban. Maraming tao ang tumataya dito at kumikita ng malaking pera. Minaliit ng mga taong nandoon ang alaga nito. Pero kumpiyansa ito sa ginawa nilang pagsasanay. Ang laban ay mag-uumpisa na. Malaking aso ang makakalaban niya. Simple lang ang patakaran. Para manalo ang isang aso dapat ang kalaban nito ay mamatay. Pagkatapos ng mahigpit na laban, ang dalawang aso ay parehas na sugatan. Pero sa huli ay nagawa niyang matalo ang kalaban niya. Sa nakita nilang husay niya sa laban ay kinausap ng isang lalaki ang amo niya at gusto siyang bilhin ito. Tumanggi ang amo niya na naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Namatay ang ilaw. Sinamantala ito ni Hodgen para makatakas. Tumakbo siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Si Lily naman ay tumatakbo din pauwi dahil wala na siyang magamit na bike. Nakita niya sa daan ang kaklase niya sa music class na si Peter. Papunta ito sa isang party. Gusto niyang sumama dito. Ayaw sana siya nitong isama.
pero naisip nito na pwede siyang magpasok ng droga sa loob ng hindi pinaghihinalaan. May binigay ito at pinatago sa kanyang bulsa. Pumasok sila at hindi nga siya nahuli. Umupo siya sa isang sulok habang pinanunood ang lahat na sumasayaw. Nakitungga siya sa alak na iniinom ng katabi niya. Nahilo siya at nakatulog sa sahig. Kinabukasan ay nagising siya sa halik ng isang aso. Kasama ang aso ng mga pulis para i-raid ang lugar. Tiningnan ang laman ng bulsa niya. Nakita ng mga ito ang droga na pinahawak sa kanya ng kaklase niya. Dinala siya sa presinto. Pinuntahan siya ng tatay niya doon. Mabuti na lang nag-negative ang drug test niya kaya pwede na siyang umuwi. Sa unang pagkakataon ay umiyak ang kanyang ama. Nag-alala ito ng husto sa hindi niya pag-uwi ng nakaraang gabi. Sinabi nitong pupunta sila sa dog shelter at bibili ng bagong aso. Tumanggi siya dahil ayaw niya ng ibang aso. Nagkabati silang mag-ama. Nakatulog siya ng mahimbing. Ang tatay niya ay hindi pumasok sa trabaho kinabukasan para bantayan siya. Pinilit niya itong pumasok at nangakong okay lang siya mag-isa sa bahay. Sa kabilang dako, si Hudgen ay bumalik sa pinuntahan nilang sapa. Nakita siya ng kaibigan niyang puting aso. Tinahulan siya nito. Natulog silang magkatabi sa isang upuan. Kinabukasan masaya silang naglaro sa tubig nang biglang dumating uli ang mga taga-animal control. Kinuha sila at dinala sa dog shelter. Sobrang daming aso ang makikita dito. Napansin nila ang sugat niya sa paa pero hindi ito inintindi. Dinala siya sa loob. Nadaanan nila ang sangkatirbang aso na nakakulong. Sumilip siya sa nakaawang na pinto. Nakita niya ang babae na may itinurok sa isang aso. Maya-maya ay binalot ang aso sa itim na plastic bag. Pinapatay nila ang ibang aso. Habang lahat ng aso ay kumakain, siya naman ay walang gana at nakahiga lang sa isang sulok. Sumunod na araw may mga taong pumunta sa dog shelter para maghanap ng asong maaampon. Nagustuhan siya ng isang batang babae. Nang lumapit ang bata ay nagalit siya at tinahulan niya ito. Pinakita niyang matapang siya para hindi siya piliin ng mga ito. Dahil sa ginawa niya ay kinuha at inilipat siya sa ibang lugar. Isasama siya sa kulungan ng asong mababangis. Nang mabuksan ang kulungan ay nakawala siya at ipinakita ang galit niya. Sinunggaban niya ang lalaki nagdala sa kanya at kinagat sa leeg. Napatay niya ito. Umalis siya at nagsunuran sa kanya ang lahat ng mga aso doon. Sinubukan silang pigilan ng babaeng worker pero dinaanan lang niya ito at tumuloy sa pagtakas. Sumunod sa kanya ang iba pang mga aso. Naging leader siya ng mga ito dahil siya ang dahilan ng kanilang paglaya. Tumakbo sila sa buong bayan. At gumawa ng kaguluhan. Inaatake nila ang bawat taong mabutan nila. Sa araw na ito, ang grupo ni Lily ay may gaganaping concert. Nag-umpisa na ang kanilang pagtatanghal. Ang kanyang ama ay nakaupo sa baba pinanunood siya. Habang tumutugtog sila ay may nakita silang mga aso. Nakapalibot ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Natigil ang pagtatanghal at ang lahat ay natakot. Pakiramdam ni Lily ay kasama sa mga asong nandoon ang alaga niyang si Hudgen. Tumakbo siya palabas. Pinigilan siya ni Peter. Pinigilan din siya ng isang lalaking nandoon dahil ang buong bayan nila ay naka-lockdown na. Hindi siya nakinig sa mga ito. Pinahiram na lang siya ni Peter ng bike. Nagbike siya sa walang katao-tao na kalsada sa pag-asang makikita niya ang alaga. Paglingon niya ay nakita niya ang napakadaming aso na tumatakbo palapit sa kanya. Binilisan niya ang pagpadyak. Nahulog siya sa bike, pero nakakapagtakang nilagpasan lang siya ng mga asong tumatakbo. Nangunguna sa mga ito ang alaga niya. Nag-asgasan siya ng malaki sa tuhod. Bumangon siya at sinundan ang dinaanan ng mga aso. Ang lalaki sa shop na nagbenta sa kanya ay nasa labas at kumakain. Nakita nito si Hudgen. Tinawag siya nito. Hindi siya lumapit bagkus inatake niya ito katulong ang maraming aso. Narinig ni Lily ang mga tahol ng aso. Hinanap niya ang pinanggalingan nito. Nakita niya ang nagkalat na dugo sa salamin. Pinatay ng mga aso ang lalaki sa shop. Naabutan siya doon ng mga pulis. Tinanong kung nakita niya ang nangyari. Isinakay siya sa sasakyan at ihahatid siya pauwi. Pero tumakas siya sa mga ito at nagbike uli para hanapin ang alaga. Nakarating siya sa meat shop at nakita ang lalaki doon na nakahandusay sa sahig at wala na ding buhay. Kinuha niya ang cellphone ng lalaki at tinawagan ang kanyang ama. Banilinan na wag itong lalabas dahil nagkalat ang mga patay sa paligid. Nagpaalam siya na hahanapin pa niya ang alaga niya. Sa labas naman ay hinarangan ng mga pulis ang daan. Pinagbabaril nila ang mga asong padaan. Umatras ang mga ito. Ang ilan ay natamaan ng bala at namatay. Ang taong nagsanay at nagmalupit sa kanya ay lumabas ng bahay. Nagpunta ito sa banyo. Hindi nito namalayan na nakapasok na sa loob ang mga aso.
Isinara uli nito ang bakal na pinto. Maya-maya ay pinagtulungan itong kagatin ng mga asong nandoon. Si Hudgen ay nakatanaw lang at galit na galit habang pinapatay ang dati niyang amo. Ang mga pulis naman na nakaharang sa daan ay walang nagawa nang dumaan ang kumpol ng aso sa lugar nila. Si Lily ngayon ay umuwi ng bahay. Nagkalat ang mga gamit nila sa lapag. Nakita niya ang may-ari ng bahay sa loob ng bathtub. Duguan ito at wala na ding buhay. Napagtugma-tugma niya ang mga nangyayari. Posibleng ang susunod na target ng mga aso ay ang kanyang ama. Nagmadali siya at pinuntahan ang ama sa trabaho nito. Dumaan siya sa likod. Nakita siya ng kanyang ama. Pinapapunta siya sa harapan at pagbubuksan siya ng pinto. Ngunit nasa harap na ng bakod ang maraming aso. Nakita niya si Hudgen. Tinawag niya ito pero hindi siya nito nakikilala. Dumampot siya ng stick inihagis palayo at pinakukuha niya dito gaya ng ginagawa nila noon. Ngunit tinahulan lang siya nito at naglapitan ang iba pang aso. Hinabol nila si Lily. Ang kanyang ama naman ay kumuha ng pwedeng pantaboy sa mga aso. Hindi siya makalabas. Ayaw gumana ng card niya para buksan ang pinto. Nasa harap na ni Lily ngayon ang mga aso. Tinatawag niya ang ama para pagbuksan siya ng pinto. Kinausap niya ang alaga niya ngunit lalo lang itong nagalit sa kanya. Umiyak siya dahil hindi na siya kilala ng alaga niya. Lumabas ang ama niya may dala itong sulo. Sinaway niya ang ama dahil lalo lang nagagalit ang mga aso. Kinuha niya ang trumpet at pinatugtog ang paboritong musika ng alaga niya. Tumigil sa pagtahol ang mga aso. Tinuloy niya ang pagtugtog. Pinatay na din ng ama niya ang dala nitong apoy. Humiga ang alaga niya at isa-isa ding humiga ang lahat ng asong nandoon. Humiga din si Lily sa lapag katapat ng alaga niya. Sa huli ay bumaba ang kanyang ama at humiga din kasama nila. At dito po natatapos ang ating kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Paki-like at subscribe na din po sa channel ko para sa mga susunod pang video. Meron din pong suggested video sa screen baka sakaling magustuhan nyo po. Maraming salamat po sa inyong oras. Hanggang sa muli.